may kabutihan sa kalusugan para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto ay pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahang dalubhasa, kagaling ay matatamasa. Hiling-galing, sagot sa inyong hiling. Muna sa suliranin, hiling-galing. Hiling-galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling-galing, sagot sa inyong hiling. Lunas sa suliranin, hiling-galing. Hiling-galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling-galing. Happy healing morning mga kapatid. Chef Tristan, happy Yes, healing morning. Doktora, happy healing morning din po. And Gising na gising, gising na Opo, gising. at sa mga nanonood, yung mga tiga dito sa napakagandang bayan ng San Juan. Happy healing morning. Ayan, ito po ay bahagi pa rin ng Lakbay Kalusugan series ng Healing Galing sa TV. Kung naalala po ninyo mga kapatid, nagpunta na tayo noon sa isang Healing Nature Sanctuary, di ba? Sa kabundukan ng Silang Cavite. At ngayon naman ay nandito po tayo sa isang lugar na naghahatid ng hindi lang healing para sa katawan, kundi healing din para sa yamang karagatan, ang La Luz Beach Resort. Ang ganda-ganda dito, di ba? At nakakwentuhan po natin ang may-ari mismo ng La Luz Beach Resort, si Ginoong Peter Marasigan, at ibinahagi niya po sa atin ang mga attractions dito sa La Luz. Panoorin po natin ito. Dito, pag nakaupo ako dito pa lang, relax na relax ako. Ang healing, ramdam ko agad eh. Yun ba ang purpose ng La Luz? Exactly. One of the things we promote in La Luz is solitude, quietness, and relaxation. At dito lang ako nakakita ng beach resort na may marine sanctuary. Yes, ma'am. This is a safe place. That's why a sanctuary for the fishes to spawn and have their, we might say, babies go to Oo, pwede silang- bigger Yeah. fishes, no? And then, as part of the project of DNR also, we're here to have a place for giant clams to grow, and they Wow. they recently seeded some giant clams over there. I'd just like to mention that one of the reasons also this was identified as a marine sanctuary is that this is part of what we call the Verde Island Passage, okay, which was declared as, you know, the world's most biodiverse body of water. Ang Verde Island Passage ay isang strait na naghihiwalay sa mga isla ng Luzon at Mindoro. Ito ang nagdudugtong sa South China Sea, Tayabas Bay at Sibuyan Sea. Tinagurian itong sentro ng marine biodiversity sa buong mundo dahil dito nangingitlog at nagpaparami ang libu-libong uri ng hayop pangkaragatan, kabilang na mga endangered species gaya ng sea turtles, giant clams at higit pa sa 300 species ng corals. Ipinagbabawal ang pangingisda dito upang maprotektahan ang maliliit na isda. Kaugnay nito ay nakikiisa ang La Luz Beach Resort sa mga programa ng DENR at Menro upang mapangalagaan ang bahaging ito ng karagatan. We were lucky to have been awarded what they call the tourist choice. Okay, I mean we've had this for some years already, and we hopefully can maintain that. Oo, kasi may mga kaibigan ako na parang inisa-isa na ang mga beach resorts dito sa Laia, Peter. Pero dito sila nagpapabalik-balik. Bakit kaya? Well, I think they find the place very close to nature. As you can see, this place is not only a marine sanctuary, but
a sanctuary. Nature sanctuary as well, no? Itong matatandang puno dito, nilibot namin. Parang bihira na itong meron ito dito, no? That's true. So even during my dad's time, he was very particular about cutting trees. No, he wouldn't allow that. So we built the structures around these trees. No, so we designed the building with the trees in mind. Siguro isa yon sa mga gusto ng mga tao pabalik-balik dito sa La Luz kasi very tropical dito sa atin, di ba? Right. Pero pag nandun ka sa lilim ng mga puno, healing talaga ang effect eh. Kaya dumayo ang healing galing dito. Thank you naman. Thank you Oo. po. At naku, nakuha ko na rin ang lasa ng pagkain dito. Sariwan-sariwa ang mga isda. Galing kaya dito yon? Yes, ma'am. The fishes here, especially if you see being served is a big fish, that came from the fishermen. Ano? Malasang malasa. Right. Let's say if it's tuna or tanige, so that would have come from the fishermen themselves. Talagang puro sariwa. Sariwa ang hangin, ang linis ng dagat, alagang-alaga ng La Luz, no? Para ang mga taong lumalangoy, walang kati-kati. That's Di ba? right. At saka kailangan protektado ng mga beach resorts ang kanilang mga kliyente. That's Katulad true po. dito sa La Luz, palagay ko mawiwili kami dito. Maaari ding mag-snorkeling, kayaking, banana boat, jet ski, diving, sunset cruise sa isang yate, o mag-team building sa floating bamboo obstacle course ng La Luz. Kung nais niyo naman mag-nature tripping, maaring mag-mountain bike sa mga trails o kaya ay magbisikleta sa tabing dagat gamit ang kanilang fat bikes. Oh, we're planning to continue improving the resort. Like say, we intend to put up a swimming pool. We plan to expand the resort with with additional rooms, and make more people enjoy the place. Kaya mga kapatid, kapag nagpunta po kayo dito, hindi lang healing ng katawan, kundi healing din po ng inang kalikasan ang inyong masasaksihan. At sinasadya po talaga nila ditong walang TV sa mga kwarto at mahina ang internet sa mga kwarto. Para talaga, chef, na family time ang focus natin sa pagpunta dito. At yun ay tatawagin natin, Doktora, na healing, na yung vibe ay meron siyang happy healing. O, di Kung baga, the ba? happy vibe healing ay meron dito sa La Luz. Tama yan, chef. At ngayong araw na ito, Kailan po? anong nangyari? May... Kailan po? Asan yung... Anyari, Si anyari. Direk, asan? Doktora. Ano Yeah. yan? As we all know, of course, Naku, anong petsa ba ngayon? alam niyo po ba Ngayon na ba yun? it's Doktora E's birthday. And I would like, nga. of course, personally, with my sincerity and gratitude, not just me, in behalf of all the staff Aba talaga ng healing, naman. galing Doktora. Kaya pala ang tagal mong Happy niluluto ito kanina. Ito pala yun. Maraming salamat sa aking Healing Galing family. Salamat at dalawa lang ang kandila. Dahil Doktora. hindi mo pinahalata kung ilan ang kandila na dapat nandyan. Mahal nyo ako. Thank you Oo very naman po. much. At sa aking mga sa aking mga pamilya dito sa TV5, dito na po ako tumatanda ngayon. Kaya pagtiyagaan nyo ako at kasabay ng aking pagtanda, dapat tumanda din po kayo. Dahil mahirap mamatay ng bata. Diba? At ngayon, chef. And Doktora, Oh. of course, hindi ka naman. Dahil because of you, kaya kami nandito. At alam mong ikaw ang sikreto ng show na to. At yan ang nagpapatagal. Ganon. More seasons to come. Kaya hanggang 1,000 years old ako, magpo-programa tayo dito sa Healing Galing. At dito din, balikan natin ang La Luz. Oh, going back. Kung saan mo binake ang cake na ito. May pangalan pa, ha? Nandito tayo sa beach. Masarap din po na mag-celebrate ng Father's Day. At ako naman po ay natay. Kaya nakikiselebrate din ako sa Father's Day, no? Para sa lahat ng katulad kong natay, nanay na tatay pa, ama,
tatay, papa, airpods, ama-amahan ng pamilya, lahat na po, no? Pati yung mga hindi nila kapamilya, kapatid, kapuso ay nagiging tatay sila, ang mga haligi po ng tahanan na walang pagod, na nagsisika para sa kanilang mga mahal sa buhay. Para sa inyo po ang episode na ito. Diba? Yan. Happy Father's Day. Of course, my dad. Yan. Dad. Happy Father's Day. Yan. Ayan, no, katabi mo. Kinakalabit ka nga, malikot ka daw. Huwag naman. Oo, ayan nga. Kaya pala medyo malamig kasi. Okay. Ayun naman. Hindi. In relation sa Father's Day, Chef, ang tampok nating kalagayang pangkalusugan ngayon ay may kinalaman po mga kapatid sa kalusugan ng lalaki. Nako. Yan. Kailangan natin Ingat tutukan kayo to. mga lalaki. Ito po ang tinatawag na varicocele o yung pamamaga, Chef, ito nung ugat sa scrotum, no? At ito po ay katulad ng mga varicose veins na lumalabas sa legs. Kung gusto ninyong ma-visualize ano ba tong varicocele na to, no? Pero this time sa scrotum po, no? Sa scrotum po tumutubo at ayon sa mga pag-aaral, 15 out of 100 men ang nakakaranas nito, Chef. Opo. Sigurado ka bang wala ka nito? Tawa ka. Alam mo bang ang edad mo, ang sakto na tinatamaan ng ganyan? Well, Doktora, 15 to 35. Oh, ano po ba yung epekto ng varicocele na karamdaman? ayan. Base sa mga pag-aaral, Chef, mga kapatid, ang mga urologist, no? Ito po ang pangunahing sanhi ng male infertility, dahilan ng hindi pagkakaroon ng anak. Dahil naapektuhan po nito ang production ng sperm. Kaya para po sa mga kalalakihan na nais nang maging tatay pero hindi pa makabuo-buo. Para sa inyo po ang episode nating ito. Baka po may varicocele kayo, matutunghayan po ninyo ang sagot ng hiling-galing sa kondisyong ito. Ayan. Ayan, kaya sa mga kapatid natin kalalakihan, yan, nako, tututok na tayo at papanoorin natin kung ano ang magiging epekto at lunas ng karamdamang ito. Parang nagagalit ka sa varicocele. Excited na Ayaw kaya? mo magkaroon ka nito. Huwag po. Okay. So subaybayan po dito lamang sa Hiling-Galing sa TV. Diba, Doktora, kain na po. Happy birthday at sana madami pang birthday na darating. On your special day, I wish you good health, positive energy, and a lot of love. I wish you all the galing blessings from the Lord. I love you, sister. God bless you, Doc Edinel. Happy birthday again. Mula sa ating Facebook, ang tanong, Dr. E, paano po ba nakukuha ang varicocele? Tricycle driver po ako. Maaari po ba akong magkaroon nito? At paano ko po ba ito maaagapan? Mga tanong tungkol sa sakit na may kirot sa kalalakihan. Sasagutin na ni Dr. E. Tunghayan yan sa pagbabalik ng Hiling-Galing sa TV.